sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siya tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una na po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Para ko po'y nagpapasalamat sa lahat nating ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat nating ng mga subscribers, lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta at tumatangkilik sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sa araw na ito ay pagnilayan po natin ang Ebanghelyo mula kay San Juan. At sa araw na ito, Friday, sa lahat na may mga devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa mahal na poong Jesus Nazareno, sana po ay nagawa po natin ang ating pagdevotion, pagnonovena, na ito po ay makatulong sa atin sa ating spiritual na pangangailangan. So, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pismarex, ang aking putod na pangalawa sa kagwapuhan sa akin. Hindi na pangalawa lang 3 times daw sa kagwapuhan sa akin. Siya po ay magdadala ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pastor Mayor, at maraming salamat din sa inyong lahat sa patuloy na nakikinig at nagsusubaybay sa ating munting tahanan. Dito yung ating PESMA Plus, sa ating programa na PESMA o Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw diyan sa Pilipinas. At ang aking pong obligasyon ngayon, ang aking gagawin ay ako magdadala ng pagninilay ng ating Santo Papa sa Gospel of St. John, chapter 21, verses 15 to 19. Ito na po yung words of the Holy Father. Basahin po natin. The first, the gaze of election, with the enthusiasm of following Jesus. The second, the gaze of repentance, at the moment of that very grave sin of having denied Jesus. The third gaze is the gaze of mission. Feed my lambs. We too can think, what is Jesus' gaze on me today? How does Jesus look at me? With a call? He always look at us with love, asks us for something, forgives us something, and gives us a mission. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa sa ating Gospel ngayon. Ito po ay binasa niya sa kanyang Santa Marta address noong May 22nd in the year of our Lord 2015. Thank you po at ngayon ibabalik ko na yung mic kay Pastor Mayor. Back to you, Pastor Mayor. So, marami pong salamat, Pismarex, sa iyong pagdala ng words of our Holy Father, Pope Francis. So, mga kapatid, sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay nakatuon ang focus sa kay Simon Pedro or kay St. Peter, no? Our first Pope. So, dito, narinig nyo na yung gospel natin. Ilang beses siya tinanong, pangatlo. Diba? Tinanong siya dito 3 times. And then, kung ating i-continue or ihahambing, 3 times din siya dininay ni
St. Peter nung hinuli na siya, di ba? Nung hinuli ang ating Panginoon, 3 times din yung dininay. So dito, tinanong din siya 3 times. Ano bang significant nito, no? Bakit tinanong 333? Maalala natin, no, kung bakit kaya niya itinanong ito. Because sa ating pagninilay, kung pagninilayan natin ito, itong tanong na ito ng ating Panginoon sa ating mahal na First Pope St. Peter, no, ay giving the assurance, no, na siya po yung mangangalaga sa kanyang mga tupa. At kinukuha niya yung sentiments, no, ni San Pedro, no, kung siya ba ay willing to accept this responsibility, no, kahit na masasabi natin na nakataya ang kanyang buhay. Diba mga kapatid? Nalala ninyo or alam niyo ba kung paano siya namatay, di ba? Yung inverted na pag-crucified sa kanya, no? Nakatiwarek siya. Yun ang naranasan niya, no? Nakamatayan sa cross, pero kasi hindi siya, sabi niya, hindi siya karapat-dapat na magiging katulad ng pagpako sa ating Panginoon. So, siya, baliktad yung pagkapako niya. But, sa ating buhay, ngayon, kalimbawa kung tayo, tatanungin din, iniibig ba natin ang ating Panginoon? Ikaw, so and so, iniibig mo ba ako? Ano bang sagot natin? So, if we love God, our Lord Jesus Christ, right? So, how we feed our own self? Unahin natin dito yung ating sarili eh. How we feed ourselves. Pinakain ba natin ito ng bagay na makabubuti sa ating spiritual na pangailangan? No? Binusog ba natin? Pinakain ang ating sarili itong mga bagay na dapat nating angkinin para sa ating kaligtasan? Or pinakain natin sa ating sarili ng mga bagay na nandito sa mundo? Like hatred, anger, jealousy, at yung marami pang mga bagay na yung mundo ay ganyan ang gustong ipakain sa atin. Pride, especially, no? Especially sa pamilya, pag may pride ang bawat isa, naku, wala na magpapaiba ilalim, no? Mapananay, mapatatay, mga mapaanak, no? Mga kapatid, kung walang magpapailalim. Ito yung mga pagkain ng mundo na kadalasan ay maririnig natin, ma-experience din natin mismo, no? Sa ating sarili. Diba? Aside from, yung 7 capital sins, no? Yun ang mga pagkain na dumalapit sa atin. Kaya how we encounter o paano natin mapigilan ito na maangkin natin itong mga bagay na ito? So we have to feed ourselves, no? Sa mga bagay na
galing mismo sa ating Panginoon. His words. And then, we will feed ourselves also ng kanyang laman at dugo, which is His presence in the Holy Eucharist, di ba? At i-feed din natin ang ating sarili ng sakramento ng pagpapatawad. Dahil dito, kung hindi ka dito hindi ka makaangkin nito, ay wala ring saysay yung mga bagay na sinasabi mong, or sabihin natin na ginagawa mong kabutihan, di ba? Ay gumagawa ka nga ng kabutihan pero hindi ka naman nagsisisi or humingi ng kapatawaran ng kasalanan. So ano ba ang saysay ng ginawa mong mabuti? As you see it, mabuti, but then kung yung paggawa mo ng kabutihan, shall we say kabutihan, but ang motibo mo kung ano yon ay hindi rin maganda, ba? So napakahalaga mga kapatid that we will feed ourselves like Simon Pedro or St. Peter na tinanong ating Panginoon, yung hinabili niyang pangangalaga ng kanyang mga kawan hanggang sa siya ay namatay sa cross din, napatiwarik. But then, dito binigay ng ating Panginoon ang responsibilidad sa ating mahal na San Pedro para itaguyod ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Di ba? But then, sa paglakad ng panahon, itong bagay na ito ay marami na ang nakalimot. Pero marami na ang gusto nagiging umaangkin ito as they are also sugo or iba, hindi ko lang mababanggit, but then marami na, no? Nagka watak-watak na, nag-umpisa lang sa isa, but then marami na silang nagiging sabi nating may sinasabing katotohanan, no, sa kanila. At kung kung ating titingnan, napagkatataka, no, that bakit sa karamihan, no, na yun ay iisa lang yung pinupunteriya nilang tuligsain, no? The church that our Lord Jesus Christ established, no? Ano kaya ang nakita nila? And then one time, no, napag-usapan namin sa aming grupo that kung ang Eucharist ay hindi, para sa iba ay hindi totoo, no? Bakit yung mga satanista or yung satanic mass ay kumuha ng consecrated host? Di ba? Bakit kailangan nilang kumuha niyon at bibilhin pa ng mataas na halaga kung itong Eucharist ay hindi, or yung bang walang saysay, ba't hindi naman sila kumuha ng ordinaryong host, no? So doon natin matatanto that the presence of our Lord sa Eucharist is real, no? Talagang totoo. So mga kapatid, ito'y kabahagi lang ng gustong ipadama sa atin ng ating Panginoon, no? Hindi lang ito responsibilidad ng ating unang Santo Papa na pangalagaan ang kanyang mga tupa, as also is also required, no, to take care of the lamb
no? Or take care sa ating kapwa na sa ilalim ng pangangalaga ng ating simbahan. So, mga kapatid, sana naway ang ating mga sarili ay i-feed din natin, no, ng kung anong gustong bagay na mangyari sa atin, ang gusto ng ating Panginoon mangyari sa ating buhay. So sana naway intindihin natin that walang ibang hangad ang ating Panginoon dito ay kundi ang maituwid ang ating mga sarili at makasama niya sa kabilang buhay. So sana naway tanungin din natin ng ating sarili, how do I love God? How do I love Jesus? How? If we love Jesus, do we feed ourselves? At ang mahalaga ay do we feed? Pinakain din ba natin yung mga nagugutom at mga nangangailangan? So, tanungin natin ang ating sarili if we did this para po sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos, or iba ang pinakain natin. Baka pinakain natin ang ating kapwa ng mga bagay na lalong nagpasama sa kanyang mga pag-uugali at buhay. Mga kapatid, let's focus sa gusto ng mangyari ng ating Panginoon, na tayo po ay bawat isa ay magmahalan at magbigayan. Pakain natin ang bawat isa ng mga bagay na gusto ng ating Panginoon na maangkin natin sa ating buhay. So, we will feed ourselves, we feed each other with the Word of God, sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat. At ako po ay muli nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating munting channel na ito, sa ating munting gawain na ito. Sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga subscribers, marami pong salamat sa inyo. Sana naway ang pangangalaga ng ating mahal na Santo Papa San Pedro ay manatili sa ating buhay. At sana naway ang banal na Espiritu ng Panginoong Hesus ay gagabayan po tayo sa araw-araw natin na pamumuhay at ilayo po tayo sa anumang kapahamakan, lalo-lalo na ang buong membro ng ating pamilya. So, marami pong salamat at wag lang natin pong kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling.
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.